So sa gabing ito, I just want to share, this is one, napakabilis lang po ito. Pinamagatang seeking the right way, no? Sabi ng book of John chapter 7 verse 33 to 34, Jesus said, I am with you for only a short time, and then I am going to the one who sent me. You will look for me, but you will not find me. And where I am, you cannot come. In verse 37, sabi niya, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Amen. And in Matthew chapter 7, verse 7, sabi niya roon, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Kung babasahin natin yung dalawang verses, parang contradict. Tama po ba? Kanina, sabi ng Panginoon, hahanapin niyo ako, hindi niyo ako makikita. Pero pagdating sa Matthew chapter 7, ask, you shall receive. Seek, hanapin niyo ako, and you shall find, mahanap niyo ako. Knock, and the door shall be open unto you. Kumatok ka at bubuksan ka para sa iyo, sabi niya. Para bang yung dalawang verses oppose each other. Amen po ba? In Matthew chapter 7, Jesus' audience are His disciples and crowd of Jewish people listening to Him. Nung sinabi niya yung ask and you shall receive, seek and you shall find, ang kaharap niya ay ang kanyang mga disipulo at ang mga Hudyo na malapit sa kanya. Tama po ba? Kaya ang sinasabi niya, kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, hanapin niyo ako, masusumpungan niyo ako. Amen po ba? Pag sinabi mong dito sa Matthew chapter 7, Jesus is telling to each and every one na nakikinig na there is an assurance na kapag kayo ay naghanap ng totoo sa akin, makikita niyo ako. While in the book of John chapter 7, Jesus' brothers would tease him, people of Jerusalem who want to prove that Jesus is the Messiah, religious leaders who accuse Jesus as blasphemer. So, dito ang audience niya rito, mga kapatid niya na hindi naniniwala nga eh. Maraming hindi naniniwala sa kanya. At during this time, si Jesus malapit nang pumunta buhat bumalik sa langit. Kaya nasabi niya yung book of John, chapter 7. Okay? So, mga kapatid, in finding God, you must have the right direction. Kung gusto mo talagang hanapin ang Diyos, meron kang tamang direksyon na dapat lakaran. Hello? Hindi po pwedeng hindi ito ang lakaran mo. And the right direction na kailangan nating lakaran is faith. Simple lang po ito. Faith. Sabihin nga natin, faith. Ano uli ang pananampalataya? Ikaw ay naniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Sino nakakita na sa Diyos? Wala naman nakakita sa Kanya eh. Amen po ba? Pero na naniniwala ka na mayroong Diyos. Iyon ang tinatawag na pananampalataya. Paramdaman, meron. Amen? Ha? Katulad ng utak natin, hindi naman natin nakikita. Pero pag tinanong mo yung tao, naniniwala ka bang may utak ka? Amen? So same thing with God, we believe in Him because we have faith. Dahil katulad ni Eros, nagparamdam siya. At hindi lamang siya, kundi sa ating lahat. Amen po ba? Ha? Meron tayong pakiramdam. Pananampalataya pala ang kailangan natin. Sabihin mo sa katabi mo, pananampalataya.
So, paano mo may papakita ang iyong pananampalataya? Tatlo lamang po ito, simple lang. Okay? Sabi po kanina sa binasa natin sa John chapter 7, in verse 37 to 38. Sabi niya, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." Sino po rito ang nauuhaw? Hayaan mong lumapit sa akin. Hello? Pag sinabi mong nauuhaw ka, anong kailangan mo? Tubig, tama po ba? Hello? At ang tubig, walang araw na hindi mo siya kailangan. Kaya number one, para mapatunayan mo sa Diyos na ikaw ay nananampalataya sa Kanya, dapat lumalapit po tayo araw-araw ng may kauhawan. Like being thirsty in longing for God. Hello? Hindi lamang tuwing Miyerkules, hindi lamang tuwing Sabado, hindi lamang tuwing Martes, hindi tuwing Linggo, kundi araw-araw we long for God's presence. Maging uhaw po tayo sa Kanyang presensya. Katulad ng tubig, kung papaano araw-araw mong iniinom. Ang sabi nga po sa medical practitioners, ng mga medical practitioners, dapat po umiinom tayo 8 to 10 glasses a day. Hello? That's how important water is. Napakahalaga ng tubig. Amen? Ang matindi pa nito, ang sabi ng Panginoon, siya daw po yung living water. Buhay na tubig. Na kailanman, sabi niya doon sa babaeng Samaritano, ang sino mang iinom sa balon na to ay mauuhaw, pero sino man ang tumanggap sa kanya, hindi na mauuhaw kailanman. Hello? So, ipakita natin sa Panginoon, araw-araw, pagkagising mo pa lang sa umaga, ano yung kaawitin noon? As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Amen po ba? Pagkagising natin sa umaga, anong hinahanap natin? Paano tayo mabubuhay ulit tayo ngayon? Amen? Trabaho. Busy tayo. Kailangan magmadali kasi kailangan kumita. Kailangan kumayod kasi kailangan. Ang sabi ng Panginoon, unahin niyo ako. Let us long for Him. In Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Subukan niyo akong unahin at akong bahala sa inyo. Amen po ba? Ha? Subukan po natin ito. Pagkagising pa lang natin sa umaga, like being thirsty in longing for God. Sabi ng Isaiah 55, verse 1 to 6. Basahin nga natin sa Tagalog. Okay, when we read this verse, let's declare it. Okay? Declaration ito. Amen? Sige, tingnan nyo. Verse 1, sinabi, wow. Sino may gusto nun? Nakakabili ng walang pambayad? Hello? Ha? Ibig sabihin, ang lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya pinagbabayad, libre. Sino may gusto nun? Ang gusto nyo lang lumapit. Sino yung gustong lumapit sa Diyos, sa Kanyang presensya sa gabing ito? Hallelujah. In verse 2, sabi niya, bakit?
Ay, nako, grabe. Hello? Nasubukan na natin kainin lahat ng klase ng pagkain eh. Nabusog ba tayo? Hindi eh. Nung marami kaming pera, sabi ko nga sa inyo, madaling, ang sarap eh, no? Pero it never gave contentment to my life. Ngayon, ni pambili ng wala nga ako eh. Sabi ng misis ko, yan sinasabi ko sa iyo eh. Mag-ipong ka kasi pag may pera ko, wala na. Ngayon wala pero masaya ako. Bakit? Pangako niya yun eh. Matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. 7 days kami sa Taiwan. Magme-message lang sila. Wala kang pera, pero may magme-message. Breakfast is ready. Enjoy your breakfast. Maya-maya, kakakain lang namin. Pahinga lang ng konti. Your lunch is ready. Enjoy your lunch. Pagkatapos namin mag-lunch, patatakbuhin kami doon sa taas. Sa bahay ni Pastor Israel. Kain na naman kami doon ng merienda. Maya-maya, pagbaba namin, dinner is ready. Mapira naman itong ginawa natin dito. Lalo ito yung lumaki. Tama yung sabi niya, wala kayong pera, bumili kayo. Hello? Sabi ko nga, ito testimony lagi eh. Kung kailan wala na kaming pera, saka kami pinapunta sa Korea, libre. Pumunta kami sa Taiwan, libre. Ay, sarap sa Panginoon, amen? In verse 3, basa, makinig kayo, in verse 4, masdan ninyo, ginawa ko siyang pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Sino ba si David? He is God's after own heart. Amen po ba? Ano bang meron si David? Si David, mga kapatid, walang ginawa kundi magtiwala sa Diyos. Tinalo niya si Goliath, ang laki-laki, 9-footer. Si David siguro, mga kasing tangkad ko lang. Okay? Pero sabi niya, sa pangalan ng Diyos ko, tatalunin kita eh. Amen? Ay grabe, kaya nga si David, ang dami niyang nagawang kanta in the book of Psalm. Kaya, nakita ng Diyos ang pagtitiwala ni David sa kanya, kaya si David ay tinaguriang a man after God's own heart. Malapit ang puso ng Diyos kay David, who is seeking the presence of God here tonight. Hallelujah. Hallelujah. In verse 5, iyong tatawagin, alam mo, nagpunta kami sa Korea. I don't even know the whole name of the person who invited me. Basta ang alam ko lang, Mr. Kim. Sa Korea pala, halos Kim lahat ng tao doon. No? Birihin mo, nakilala nila ako, inimbitahan nila ako, Mr. Kim. Ngayon naman, si Pastor Israel. Nung kami nagpunta sa Dubai, hindi ko nga maalala yung mga pangalan nila, but they are inviting me. Bakit? Pangako niya po yun. Sabi niya rito, yung tatawagin ng mga bansang hindi mo kilala, mga bansang hindi ka kilala, sa iyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinapangalan ka niya. Alam niyo ba na darating dito si Pastor Israel? At isa kami sa sinabihan niya. Ano sabi niya sa atin? We will come to your church. Sino ba ako para puntahan niya rito? Amen? When I read
this verse, sabi ko, okay. Hindi ko napakana yun. Hindi ko naggaling sa kagalingan ko yon. Pakananan ng Diyos ko yon. Amen? Hello? And in verse 6, sabi niya, hanapin mo si Yahweh habang manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Because tayo pong mga tao ay merong hangganan. Hindi nga natin alam paglabas natin dito kung kamatayan mo na o hindi. Amen? Kaya kung may pagkakataon ka ngayon, lumapit ka na. Amen po ba? So ano yung number 1? Kailangan tayo po ay nauuhaw sa Diyos araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, nauuhaw ka ba? Yan. Kapag uminom ka dun sa dispenser, mauuhaw ka ulit. Pero kung sa Panginoong Jesus ka, iinom, hindi ka na kailanman mauuhaw pa sapagkat siya ay buhay na tubig. He is a living water. Amen? Ano pa? Doon sa verse 7 ng John chapter 7, balik mo doon sa John chapter 7. Let anyone who is thirsty come to me and drink. In verse 38, sabi niya, whoever believes in me, as Scripture has said, okay, so whoever believes in me. So pangalawa, remain and believe in His words. Hello? Sabi ng John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ang problema kasi sa atin, pagka hindi na ibigay yung hinihiling natin, we tend to rebel against God. Hindi naman totoo yan eh. Amen? Sabi ko nga sa inyo, susubukan yan. Pero kung ipapakita mo sa Panginoon ang iyong pananampalataya, ang iyong paniniwala sa Kanya, ang sabi niya, ask and you shall receive. Humiling ka kung ano mang hilingin mo at iyong matatanggap. Narinig ko kanina, sabi ni Eros, ang tanging panalangin ko, sana ang pamilya namin ay umayos. Ang tanging panalangin ko, na miski isa man lang sana sa kanila ay mabago. Paniwalaan mo yan, kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Isa man sa iyong pamilya, ang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi niya kakalimutan ang buo mong pamilya. Kaya sa oras na ito, paniwalaan mo yon. Panghawakan mo yon. Hindi madali ang sitwasyon mo, kapatid. Sasabihin ko sa iyo, pinapangunahan na kita, susubukan yan. Susubukan yan. And hindi madali yan. Pero pagkaya na pagtagumpayan mo, sasabihin ko sa iyo, ipapakita ng Diyos kung paano kanya pagpalain, kung paano kanya aarugain, kung paano kanya aayusin, kung paano niya ipapakita sa iyo ang tamang daan para ikaw ay kanyang arugain at pagpalain araw-araw. Hindi madali yan. Ganun din kay Tita Mea ninyo, hindi madali yan. But you need to be ready in all circumstances, in all situations. Anticipate nyo na yun. Alam ko, susubukan ako. Pero Panginoon, ano pa bang gagawin ko? Saan pa ako tatakbo? Nasubukan ko naman na ang lahat. Pag bumalik pa ako doon, ganun uli yun. Ikot-ikot lang ang buhay. Magkakamal ka nga ng maraming salapi, pero ang dami mong kaaway. Hindi mo alam kung sino ang kakampi mo. Mismong kasama mo araw-araw, pwede kang traidorin kasi magkakaroon ng inggit. Magkakaroon ng gustong kunin yung posisyon mo. May magsusuplong sa'yo kasi makikinabang sila doon sa pagsusuplungan nila. So walang kapayapaan. Ngayon at matagpuan mo na ang tamang direksyon, subukan mo na ito. Amen? So ano yung pangalawa? Kailangan manatili at maniwala sa salita ng Diyos. Pangatlo, ito yung pinakamatinding pangako ng Panginoon. It is not our own thinking or observation that will bring us to Him, but the advocate, the Holy Spirit. Yes, naramdaman natin siya. Kaya tayo lumalapit sa Diyos ngayon. Pero hindi sapat ang pakiramdam. Ang kinakailangan po natin ay ang banal na Espiritu.
Sapagkat ang tanging banal na Espiritu lamang ang nagmula sa langit na bumaba at ibinigay sa atin upang siya ang magturo sa atin sa tamang direksyon. Amen po ba? Hindi man po natin siya nakikita. Alam ko, meron na siyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya manalangin po tayo. Ang sabi niya po rito, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sino magtuturo? Hindi ako, hindi ang katabi mo. It is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. You desire to be with the Holy Spirit. Manalangin tayo. Sasabihin natin, Banal na Espiritu, tulungan niyo po ako sa oras na ito. Gusto ko pang magpakalalim sa Panginoon. Gusto ko pa siyang makilala ng lubusan. Wala pong ibang nakakakilala sa Diyos kundi yung nagmula sa langit. Sino yung nagmula sa langit? Wala naman tao pang nagmumula sa langit. Si Jesus lang nandun. Kilala niya ang Ama. Pero wala na sa piling natin si Jesus. Tama po ba? Sino ang ibinigay ng Panginoong Jesus na kasama natin? It is the Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit ngayon, ang kasakasama natin, hindi man po natin siya nakikita. Tama yon, mararamdaman natin. At minsan, magsasalita pa siya sa iyo, hindi lamang sa tao, gagamitin niya yung tao, mahalaga sa kanyang salita mismo. Amen? Sa salita ng Diyos, which is nasa Biblia po natin, habang binabasa po natin yan, ituturo sa iyo, palilinawin ang pag-iisip mo kung ano ang nais ng Diyos iparating sa ating lahat. Amen po ba? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, if you are doubtful to Him, you can never find Him. Kapag kami bahit ka ng kaunting pagdududa, you can never find it. Kailanman hindi mo matatagpuan at mahanap ang Diyos. Ang taong pabago-bago ng pag-iisip, walang patutunguhan yan. Kaya sinasabi ko po sa inyong lahat, habang masusumpungan pa po natin ng Panginoon, hanapin na natin siya. Kumapit ka na sa Kanya. Sabi ng Hebrew chapter 11 verse 6, and we will close in this. And without faith, sabi niya, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hello? May the blessing of the Lord be upon us all, mga kapatid. Yesterday, the Holy Spirit leads me to say these words sa intercessors. Ngayon ko, naunawaan yung pagiging spiritual sa physical. Alam mo, sa physical, madali tayo mag-react. Madali tayo mag-react. High emotions tayo eh. Di ba? Pag sinabihan kang pangit, mas pangit ka. That's physical. Offended ka agad tayo. That's physical. Pag may nakita ka, wow, sexy. Uy, pagkakataon, pwede to. Uy, walang nakakakita, gagawin ko to. Physical yun eh. Kaya tayo sinasabihan maging spiritual. Ano yung pagiging spiritual natin? Let us be like Christ, the mind of Christ, the heart of Christ. Amen? Kaya, mas magandang tahimik ka. Pagka meron nanunukso sa'yo, huwag mo pairalin ang physical mo, pairalin mo yung pagiging spiritual. Ganito ba dapat ang reaksyon ng pagiging spiritual? Kung ikaw si Jesus, ganito ba magiging reaksyon mo? Si Jesus, pinagkalulo ni Pedro 3 beses. Masakit yon. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Ikaw, Pedro, itatayo ko ang batong ito. Amen? Pinagkatiwalaan niya si Pedro. Si Judas, ibinenta siya ng 30 pilak. Pero anong sabi niya kay Judas? Tinawag niya pa rin si Judas as friend. Never siyang nagalit. Never siyang nanumpa. Ikaw, Pedro, ka, sobra ka na. 3 beses mo kung kala mo gawin kitang palaka. Pero hindi. Ang sabi niya, Pedro, pakainin mo ang aking tupa. Amen po ba? Never nagtanim ng galit si Jesus. Kaya kung meron man naging physical sa'yo, intindihin mo yon. Ang pagiging spiritual, sabihin mo, teka muna, baka nag-react siya kasi he is under physical.
Hello? Ha? Ako, spiritual na tayo. Dapat spiritual. Amen? So, napipigilan mo yung sarili mo because you are now acting like Jesus. And Jesus, God, is love. Sabi ni Jesus, biruin mo, nakapako na siya sa krus. Lahat ng mga taong nandun, nung siya'y nagpapagaling, nung siya'y nagpapakain, lahat sumusunod sa Kanya. Pero nung siya'y inakusahan, lahat naniwala. Ano sinigaw nila? Crucify Him. Ipinako siya sa krus. Pero si Jesus, ang sigaw niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. During that moment, Jesus very well understood they are all physicals. Ama, mga physical yan. Pero ako bilang spiritual, nagpapatawad, umuunawa, nagmamahal, nagbibigay. Amen? Kapag ka physical ka kasi, magdadamot ka. Ngayon, kung ikaw spiritual, nakita mo nagdamot yon, huwag mo na patula sa, magdamot ka. Dati ganun ako nagiging physical din ako. Pagiging spiritual, pag hindi mo kayang baguhin yung tao, pray. Amen? You pray. You fast. You give. Kaya you evaluate yourself every day before you react. Paano ka mag-react? Being spiritual or being physical? Nagigets nyo, mga kapatid? Yung pagiging physical, mabilis mag-react yan. Kasi sanay tayo dun Sanay tayo. Pero pagiging spiritual, nandun yung self-control Hello? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, faithfulness. Amen? Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na basta-basta nagre-react. Natutunan ko yan kahapon mismo. Salita ng Panginoon yon. And sabi ni Peter, hindi sa natupad ko na ang lahat ng bagay na ito. Pero sinusupil niya ang kanyang sarili. So ganun po tayo, araw-araw. Supilin natin ang ating sarili. Okay? Ngayon, pagka ikaw ay nirebuke, halimbawa ako ay spiritual, nirebuke kita, huwag kang ma-offend. Because I am just being spiritual. Amen? Hello? Nirebuke kita, alam mo, hindi maganda yan. Huwag ka na mag-ano na, Amen? Huwag na. Baka, teka muna, baka si pastor ay na-discern niya that I am being physical. Amen? Hello? Meron tayong kasunduhan na pag pinagsabihan, baka evaluate mo muna sarili mo, baka physical ka. Amen? Kaya siguro, pag pinractice natin ito, lahat tayo magiging tahimik na. Amen? Kasi we will watch our, number 1, isip. We will watch, number 2, our actions. And number 3, we will watch whatever we put in our hearts. Amen po ba? Amen? Pagka ganun kaya ang kinilos nating lahat, do you think there will be a good result? Definitely there will. Sa mag-asawa lang, ang laki yun Sa pamilya lang, ang laki nun. Di ba? May natututunan?